may hangganan din ang pagtulong ng gobyerno. Sa kabila kasi ng pangakong zero balance billing, hindi raw ito pwede sa mga kamote na maaksidente. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Exempted sa zero balance billing policy ang kamote riders na posibleng masangkot sa aksidente o disgrasya. Sa datos ng DOH, may kabuang 5,083 road traffic injuries mula sa online National Electronic Injury Surveillance data. 3,382 dito ang kinasasangkutan ng motorsiklo at ang 3,197 sa kanila ay hindi raw naka-helmet. 205 naman dito ay nakainom ng alak at 38 ang namatay. Bagamat pangako ni PBBM ang ZBB sa kanyang ika-4 na SONA, may babala si Health Secretary Ted Herbosa. If you are admitted because you were not wearing a helmet, you're not wearing a seatbelt, you were drinking, you are not now disqualified from the zero balance. Tinatayang nasa 13,000 ang namamatay sa road crash injuries taon-taon at kabataan ang kadalasang biktima. If we do not act, we will end up with a population that's either died on the road or permanently disabled. Ayon naman sa Move as One Coalition, whole-of-society approach ang kailangan para maresolba ang problema. Dahil bukod sa motorista, factors din ang mga daan, sasakyan at batas trapiko. Importante rin yung mga regulations that we have for licensing, for penalties. Lahat na ito, this is what creates what we call yung safe system approach. Kasama rin dyan yung post-crash response. These make a system that will prevent deaths from road crashes. Social and economic problem ang dala ng road crash injuries and death. Kaya para sa mga eksperto, dapat magkaroon na ng pagbabago at disiplina ang mga Pilipino. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.